Magandang buhay mga kaprogramat. At ngayon po ay isang kwento na naman ng isang pamilya na aalamin natin at makipagkwentuhan upang malaman natin kung ano nga ba ang kwento ng kanilang pamumuhay or buhay mga kaprogramat. Sila po ay si Kuya Ting at si Ate Gina at may isa tong anak mga kaprogramat. At ngayon po ay sama-sama na tayong puntahan mga kaprogramat. Ayan mga kaprogramat, sama-sama na tayong puntahan, tuklasin kung nasaan nga ba ang bahay ni Kuya Ting at ni Ate Gina nang ating malaman kung ano-ano nga ba ang kwento ng kanilang buhay, ano ang kanilang hanap buhay at kung ano ang kalagayan ng kanyang pamilya mga kaprogramat. Sama-sama po tayong puntahan, samahan niyo po ako mga kaprogramat. Ito po ang daanan mga kaprogramat papunta sa bahay nila Kuya Ting at ni Ate Gina kung saan ito ay malapit lang sa tabing dagat mga kaprogramat. Ngayon mga kaprogramat ay nakarating na tayo kung saan sa bahay ni Kuya Ting at ni Ate Gina at ngayon ay sisilipin na natin ang labas at loob ng kanyang bahay mga kaprogramat. Ngayon mga kaprogramat ay aalamin naman natin o tuklasin kung ano ang kalagayan ng bahay nila Kuya Ting at ni Ate Gina mga kaprogramat. Sabay-sabay natin bisitahin ang loob at labas ng kanyang bahay mga kaprogramat. Ito po ang kabilang side mga kaprogramat. Ang dingding po ay may lumang yero at tanner bag ang tawag dito at merong salanigo ang tawag dito po sa amin mga kaprogramat kung saan ito po ay gawa sa dahon ng niyog mga kaprogramat at ito naman yung tubigan. At ngayon punta tayo sa kabilang side mga kaprogramat. Naman mga kaprogramat ay alamin natin ang kabilang side ng dingding ni Kuya Ting, bahay ng kanilang pamilya mga kaprogramat. Ito po ang kabilang side, mga gawa po sa puno ng nyog mga kaprogramat. At ngayon po ay papasukin na natin ang loob. Magandang araw po Kuya Ting, Ate Gina, pasok na po kami sa inyong bahay. At ito mga kaprogramat ang kanilang nasaingan. At ito ang kanilang mga dingding. May sako, may gawa sa kawayan mga kaprogramat at may plastic. At kung ating mamasdan mga kaprogramat, tingnan nyo po ang bubong ng bahay nila Kuya Ting at Ate Gina ay para bang halos matira na lang yung gihoy o yung ibang tawag dyan mga kaprogramat, yung ano na lang ng dahon ng niyog mga kaprogramat. Ito na lang yung natitira, wala na yung dahon na sumisilbing bubong na kung saan di dapat mapasok ng ulan ng kanilang bahay. Pero nga dahil sa kalumaan at wala pa sigurong budget para mapalitan ng kanilang bubong, ito po mga kaprogramat o kung titingnan natin, butas-butas na, parang wala nang nakatira mga kaprogramat. At sa kabilang side naman po, medyo dito naman mga kaprogramat, medyo ayos pa naman kasi po ito ay gawa, dahon ito sa anahaw. Hindi po gaya nito sa kabilang side na ito ay gawa, ay dahon ito sa nyog mga kaprogramat kung saan mas madali pong masira kisa po sa dahon ng anahaw mga kaprogramat. At ito po may isa po silang kwarto kung saan ang nagsisilbing mga tawag dito, mga dingding mga kaprogramat ay sako lang mga kaprogramat. Ngayon mga kaprogramat ay makikipagkwentuhan tayo kay Kuya Ting at Ate Gina kung ano naman ang kanilang pinagkakaabalahan at kung meron silang anak mga kaprogramat. Ngayon Kuya Ting, meron ka po bang anak? Meron daw po mga kaprogramat. Ilan po ba kuya ang anak mo? Isa lang daw mga kaprogramat. At ano-ano naman ang iyong pinagkakaabalahan o trabaho dito po sa inyong lugar? Kun naoron katrabaho kun dahil Ayun, kapag nakuha daw siya mga kaprogramat na magtrabaho, saka lang po siya mayroong hanap buhay. Kapag wala, ano po ang ginagawa mo kuya? hindi nagkuha ki pampabakal kikaw Ano pa? gulayo Ano pa? Hindi ka po ba nagtatanim? naglati mo. Ayun. Ayun mga kaprogramat, nagtatanim rin daw po si Kuya Ting at minsan nangunguha ng mga lubi-lubi at meron pa ditong isang
kinagawang gulayin or gulay na dahon po na makukuha po sa malalaking bato, mga kaprogramat, at yun daw po ay nangunguha si Kuya Ting at ibinibenta po dito sa barangay, Kuya. Ayun, at kumukuha daw po siya minsan ng kahoy, panggatong, at minsan yung mga malit na kahoy na gagawin siguro, mga kaprogramat, na halimbawa bahay kubo or basta may mag-order sa kanya, ginagawa niya yun pong sideline, mga kaprogramat. Mga kaprograma, tatanungin natin si Kuya Ting kung ano-ano ang mga pangyayaring masalimuot na hindi niya na nanaisin pang mangyari sa kanyang pamilya, mga kaprograma. Kuya Ting, ano naman po ba ang mga pangyayari or nangyari sa inyong pamilya na ayaw mo na pong mangyari pang muli? Yung napatayan. Napatayan ka po ba ng ano? Yung anak. Ayaw, napatayan ka ng isang anak. Mm. Lalaki po ba or babae? Lalaki. Lalaki. Ilang taon po ba namatay? 7 months. 7 months, mga kaprogramat, namatayan daw po si Kuya Ting ng isang anak. Yun po ang ayaw niya nang mangyari pa na nangyari nga sa kanyang buhay. Yun yung ang mawalan siya ng isang anak na lalaki, at ito ay 7 buwan pa lamang, mga kaprogramat. Ngayon naman, mga kaprograma, tatanungin natin si Kuya Ting kung ano naman ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Kuya Ting, ano naman po ba ang iyong pangarap para sa iyong pamilya? Yung matapos yung anak ko. Ayun. Ang gusto daw niyang pangarap, mga kaprograma, yun yung makapagtapos ang kanyang kaisa-isang anak, mga kaprograma. Anong year na po ba siya ngayon? 12. Grade 12. Grade 18. Grade 10, mga kaprogramat, ang kanyang anak grade 10, 11, 12 at 4 sa college. So bali 6 na taon pa bago makapagtapos ang kanyang anak, kung saan yon ang pinakapangarap ni Kuya Ting para naman po daw sa di na makapagaya sa kanilang pamumuhay, na sana naman mas maganda na ang maging buhay ng kanyang anak nang makapagtapos ito, mga kaprogramat. Ayun naman, mga kaprogramat, ay makikipagkwentuhan naman tayo kay Ate Gina. Ito po yung asawa ni Kuya Ting, mga kaprogramat. Ito po siya. Ate Gina, ano po ba ang iyong hanap buhay o pinagkakaabalan dito sa inyong bahay? Pag siyang trabaho, ako malabas. Naglalabandira ka po. Pangalan ko kang bakal sa bagas. Ayun. Magkano naman po ang bayad sa paglalaba? 100. 100. Minsan po, sumubra naman. Halimbawa, 150, ganyan. Ayun, mga kaprograma, si Ate Gina daw po ay paglalabada ang kanyang sideline, lalong-lalo na kapag walang trabaho ang kanyang asawa, mga kaprograma, para lang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang nag-iisang anak, mga kaprograma. At sa paglalaba naman daw po ay kumikita si Ate Gina ng 100 kada araw kapag may kumuka sa kanya para po maglaba, mga kaprograma. Naman, mga kaprograma, tatanong natin si Ate Gina kung ano-ano naman ang mga masalimuot na pangyayari, gaya ng tinanong natin sa kanyang asawa na ayaw na nilang mangyari pa or nanaisin na maulit muli, mga kaprograma. Ano naman po, Ate Gina, ang ayaw mo nang mangyari sa iyong pamilya? Ang abok ko, dahil na kang pag-agyan, pinaraot na panahon na dahil na marot ang samuyang harong. Panduwang harong minainio. Tapos po, maliban po. Iyan, para ako ko nang magadanan ki aki. Sulo na sa nang aki ko. Duwa ko tayan nagadan sa saro. Sulo na sa nang pigbubuhay mi mag-agom. Kaya Iyon na sana ang pag-asa. pag-asa mi yung makaahon ng lamang kami dawa dit. Ayun. Mga kaprogramat, ang ayaw na po daw na mangyari ni Ate Gina ay yung daanan sila ng malakas na bagyo, pagkat ito ay pang ilang bisis na raw nila itong bahay, kahit nga ito ay bahay kubo, kasi mahirap nga magpatayo, mga kaprogramat, ngayon kahit bahay kubo, kung wala ka pong 10,000 di ka po makapagpatayo ng bahay kubo, mga kaprogramat. At pangalawang ayaw niya nang nanaisin pang mangyari muli ayon yung mamatayan nga sila ng anak, pagkat dalawa lang yung kanilang anak, namatay pa yung isa at ngayon isa na lang, kung saan yun. Tatanungin natin si Ate Gina kung ano naman ang kanyang pangarap, mga kaprogramat, para sa kanyang pamilya po.
Gina, ano naman po ba ang iyong pangarap para po sa iyong pamilya? Ang pangarap ko, makatapos ang sa kuyang sarong aki. Dahil nasa samuya mag-aral na, dahil kami duwa nakatapos kang pag-eskwela. Ano man sa ito ang gusto ko sa iya, magtapos siya kang pag-eskwela niya, makakuha siya ki trabaho marayray. Iyon, tanganing pagluguan na siyang pamilya, marayray ang buhay niya. Oh. Dahil na samuya, makaaraw kang samuyang kamugtakan na mag-agaw. Ayun po mga kaprograma, at malinaw po ang pinakang pangarap po ni Ate Gina ay halos parehas kay Kuya Ting sa kanyang asawa na sana daw po ay makapagtapos ang kanyang nag-iisang anak na babae at nang sa ganon kapag ito ay nakapagtapos, mas gumanda naman ang buhay o umangat ng kaunti kaysa sa kanilang pamumuhay sa kasalukuyan po mga kaprograma. At ayaw na po ni Ate Gina na maging katulad pa sa kanila ang pamumuhay ng kanyang anak balang araw po. Kaya pinagsisikapan daw po nila ito na makapagtapos ito sa pag-aaral ang kanyang nag-iisang anak mga kaprograma. Ito sa pangarap mo. Tapos, mga kaprograma, tatanungin natin si Ate Gina kung ano naman ang mai-share niya tungkol po sa ating mga viewers na naway maging gabay-aral, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang kanilang kalagayan po or sitwasyon mga kaprograma. Ate Gina, ano naman po ba ang iyong mabibigay or maibigay na aral po sa ating mga viewers or mga kabataan na nanonood po sa ating mga ina-upload na mga videos, ate? Sa mga kaakian, magmati ka mo sa magurang nindo, tanganing mapakari ang buhay nindo. Oh. Ayun po. Yung tungkol po sa bahay. Kung naman po sa bahay, kahit butas-butas na po yung bahay namin, basta sama-sama lang po kaming pamilya, wala pong problema, wala pong nagkakasakit, Okay na po okay yan. lang po sa amin. Ayun po mga kaprograma, para daw po sa mga kabataan, kapag pinapaaral, magtapos daw po kayo, sabi natin Gina, na hindi na kayo makatulad sa kanilang kalagayan na kahit bubong, nahirapan magpalit mga kaprograma dahil nga po sa kakulangan ng pinansyal. At pangalawa po, ang bigay aral ni Ate Gina sa atin yung sa mga may pamilya na po mga kaprograma na kahit daw po sira-sira ang kanyang bahay o ng mga bahay natin, kailangan daw po ay sama-sama or may pagkakaisa po tayo kahit po ang ating mga bahay or tirahan ay butas-butas na. Ang mahalaga daw po ay sama-sama pa rin ang isang pamilya mga kaprograma. Po pala mga kaprogramat ay aming sinundo or tiningnan, pinuntahan ang tinatrabahoan ni Kuya Ting kung saan po siya ay kinuha bilang magtrabaho, bilang arawan mga kaprogramat, mag-akot, mag-alsa ng mga niyog na lulukarin po mga kaprogramat. At ito po galing siya sa bundok sa kanyang trinabahoan, may dalang isang lubi-lubi at isang niyog mga kaprogramat. At ngayon tatanungin naman natin si Kuya Ting kung magkano nga ba ang arawan o paarawan dito sa kanilang lugar. Magkano naman Kuya Ting ang paarawan po? 250. Ayun, 250 po mga kaprogramat. At sa maghapon po, babayaran si Kuya Ting ng 250 na halaga para naman po sa mayroon siyang kita or income sa araw-araw mga kaprogramat. At ngayon po ay papunta na tayo sa kanyang bahay mga kaprogramat. Mga kaprogramat, ating pansinin po na halos maubos na ang bubong. Ito po ang kalagayan ng bahay nila Kuya Ting at ni Ate Gina, kung saan ano pa ba ang matatawag natin dito mga kaprogramat para talaga tong halos wala nang matira. Paano ba sila dito nakakatulog sa araw at gabi, lalo na kapag umuulan mga kaprogramat. Ayan po, tingnan natin ng mabuti na halos maubos na talaga mga kaprogramat ang kanilang bubong, kung saan tinitiran pa po nila ito dahil nga po sa hirap ng pamumuhay, di pa nila to mapalitan ng bago na dahon ng anahaw para malagyan ulit ng bubong ang kanilang bahay mga kaprogramat. Ngayon naman mga kaprogramat, gaya ng kinagawian natin na magbigay ng kahit kaunting bigas, kaunting tulong man ito mga kaprogramat, pero sabi nga ng ating binibigyan ng mga mahirap na kalagayan, na sitwasyon kaysa po sa atin. Sabi po nila ay kaunting tulong po ito pero
raos ng gutom, mga kaprograma. Ito po Ate Gina, tanggapin mo po ang kaunting bigas mula po sa programa at bigay ko po iyan mula po sa aking puso. Salamat sa tabang mo, Mat. Sana dakol ka pang matabangan na al sa muyang sa ang pagtios. Salamat sa gabos ko sa tabang mo. Ayun mga kaprograma, sabi po natin Gina, siya po ay nagpapasalamat ng malaki kahit kaunti ang naibigay natin. Pagkat po daw ay malaking bagay na po ito sa kanila pong mga mas mahirap ang kalagayan po kaysa po sa mga natural or na mga pamumuhay mga kaprograma at kumpara po sa kanilang pamumuhay. At siya raw po ay nagpapasalamat sa ating programa at sana daw po ay marami pa akong mapuntahan or mapansin na mga kagaya nilang mga mahirap mga kaprograma. Yun po ang sabi ni Ate Gina mga kaprograma. Naman mga kaprograma ay magpapaalam na po tayo kina Ate Gina at Kuya Ting kung saan po ay natapos na natin makapanaya, makapagkwentuhan kung ano nga ba ang kwento ng kanilang buhay. Kuya Ting, Ate Gina, uwi na po kami. Salamat. Yon, ako po rin ay nagpapasalamat sa binigay niyo pong oras para po makipagkwentuhan po sa ating programa. Salamatan po. Thank you very much Ate Gina at Kuya Ting. Yan mga kaprograma, pauwi na po tayo. At ngayon po, dahil sa tapos na mga kaprograma, sama-sama na tayong maglakbay ulit para makapag-uwi na at makapagpahinga na rin tayo mga kaprograma. Ito po ang bahay nila mga kaprograma. Pauwi na po tayo hanggang sa muli mga kaprograma. Ngayon po, ako ay nagpapasalamat mga kaprograma ng marami po sa inyong lahat dahil po sa inyong pag-subscribe at walang sawang panonood, pagsubaybay ng ating mga ina-upload na mga video sa ating YouTube channel mga kaprograma. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, kayo po ay inaanyayahan ko na mag-subscribe na po at pindutin ang notification bells para po maging update po kayo sa anumang mga ina-upload nating videos na ito po ay mga kwento ng ating mga kaprograma na may mga mahirap na kalagayan at may mga kapansanan na kapwa natin na nangangailangan po ng ating pansin mga kaprograma. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat.